Sa mabuting balita ngayon, itinuro ni Jesus kung paano manalangin. Sinabi niya na huwag tayong gumamit ng maraming salita na tila ba kailangan kumbinsihin ang Diyos na makinig. Alam na ng Ama ang ating pangangailangan bago pa tayo magsalita. Ang panalangin na hindi pagpaparami ng salita, kundi paglapit ng ating puso sa Diyos. Ang tunay na panalangin ay hindi palabas o pakitang tao, kundi isang tapat at mapagpakumbabang pakikipag-ugnayan sa Ama na nagmamahal sa atin. Pagkatapos, itinuro ni Jesus ang Ama namin. Sa panalangin ito, tinuturuan tayong tawagin ang Diyos bilang Ama. Isang relasyon ng pagtitiwala at pagmamahal. Inuunan natin ang kanyang pangalan, ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban bago ang ating pangangailangan. Ipinapakita nito na ang tamang kaayusan ng panalangin na inilalagay muna ang Diyos sa sentro ng lahat. Inuunan natin ang kanyang kalooban, saka natin hinihiling ang ating kakanin sa araw-araw, kapatawaran at lakas laban sa tukso. Isang mahalagang bahagi ng Ama namin ay tungkol sa pagpapatawad. Sinabi ni Jesus na kung patatawarin natin ang iba, patatawarin tayo ng Ama. Ngunit kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. Malinaw na ang panalangin at pagpapatawad ay magkaugnay. Hindi tayo maaaring humiling ng awa ng Diyos habang nagkikimkim tayo ng galit at sama ng loob sa puso. Ang pusong marunong magpatawad ay ang tunay na pusong marunong manalangin. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na manalangin ng may kamalayan at katapatan bilang mga anak na nagtitiwala sa Diyos. Naway ang ating panalangin na hindi lamang sa salita, kundi sa pamumuhay. Pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos, pagtitiwala sa kanyang pagkalinga, at pagkakaroon ng pusong marunong magpatawad. Naway hindi lamang hanggang sa pagbigkas ang panalangin natin sa Ama namin, kundi hanggang sa pagsasabuhay nito araw-araw.